Bago pa man naupo bilang Secretary ng DepEd ARMM si Atty. Gianmarco Layan ay malala na ang kalagayan ng serbisyong pang-edukasyon sa ARMM. Ayon sa resulta ng National Achievement Test noong 2013, ang ARMM ang may pinakamababang mean percentage score na nasa 37.11%. Ang ARMM din ang isa sa mga mahihirap na rehiyon sa buong Pilipinas na may 46.9% poverty incidence. Kaya ganun na lamang ang pagnanais ng mga mamamayan ng rehiyon na mapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Sa kabila ng lahat ay nagsisikap ang kasalukuyang administrasyon na mairaos at mabigyan ng solusyon ang lahat ng problema sa serbisyong pang-edukasyon sa ARM. Ang DepEd-ARM ay merong 9 divisions. Ang LDS-1 na mayroong 37 districts, ang LDS-2 na mayroong 35 districts, ang Marawi City, ang Maguindanao-1 na mayroong 29 districts, ang Maguindanao-2 na mayroong 20 districts, ang Basilan na mayroong 10 districts, Lamitan City Division na mayroong 5 districts, Sulu na mayroong 20 districts, at ang Tawi-Tawi na mayroong 18 districts. Ang kabuuang paaralan sa elementary level ng ARMM ay 2,210 at meron itong 602,488 enrollment rate. Sa secondary naman ay meron tayong 302 schools at meron itong 161,445,000 enrollment rate. Ayon sa DepEd-ARM, meron 20,451 teachers sa elementary at meron itong 5,870 sa secondary. Alam naman natin na nung naupo tayo, or rather for the past years, talagang deteriorating, if not already deteriorated, yung status of education in the ARMM. Because aside from the shortage of teachers, nandyan yung ating kakulangan sa classroom, textbooks, school furnitures, and all of these things are contributing to the low performance of our students in the NAT. Aside from the NAT, we have our unique assessment in the ARM. This is the regional assessment on math, science, and English and Arabic. And in all these assessments, it shows that we are really, we have not gone beyond the mastery level of the competence. Ang problema natin sa Lanao is marami na tayong teachers, marami na tayong schools, pero bakit ganyan pa rin yung ating education? In Sulu, for example, ang problema namin doon is bakit for the past years hindi nag-i-improve yan kanilang NAT performance. In Tawi-Tawi, for example, ang problema natin doon is bakit dumami yung school building in some areas tapos wala naman sa ibang areas. Tapos problema natin in Basilan, for example, yung continuing threat ng kidnapping, extortion sa ating mga teachers. Walo po ang anak ko, 4 na babae at saka 4 na lalaki. Ako ay housekeeper, tapos yung asawa ko ay nasa OFW. Isa yung nagka-college, 2 yung nag-high school, 2 ang elementary. Ilang taon na po yung asawa niyo sa 7 years. 7 years? Tagal na po. Ma'am, kumusta po yung pagiging nanay at tatay sa mga anak, 8 anak ninyo? Ikaw lang mag-isa. Mabuti rin at saka napakahirap. Ano po yung mga nakikita niyong pwedeng maka-apekto sa pag-aaral ng mga bata? Yung unang-una po ay yung minsan po yung sa Muslim ay rido, saka yung financial, saka yung mga bata. Minsan matitigas ang ulo, hindi po nag-aral pag walang pera. Pag walang baon. Po, ganun gusto mong maging paglaki? Gusto kong maging teacher. Ilan kayo sa classroom niyo? Nung grade 4 po kami, 42. Problema ninyo sa classroom? Mga upuan po. Bakit? Anong problema sa mga upuan niyo?
O yung iba po mga sira. Anong nangyayari sa mga walang upuan? Minsan nakikishare. Sa upuan ng katabi? Opo. Minsan pinagtitiisan lang. Yung mga sirang upuan? Opo. Nakaka-apekto sa amin is lack of books. Ito siya, umabot ito siya ng 60. Kaya kulang, 80 pupils hindi talaga siya kasya. Yung English ko, in one book, 3 pupils ang gumagamit. Ganun, lack of books talaga. Sometimes, ang ginagawa ko na lang is, kailangan nakasulat na kami lahat sa Manila paper, para yung pag-ano na lang, ang ginagawa ko, binibigyan ko sila halimbawa 15 minutes to write in their notebook, and then aside, pagkatapos nun, I'll explain after nila may hindi kompleto yung chairs namin. So, kahit sira na pinapagamit pa rin namin as long as may maupuan lang. Meron akong estudyante, nagdala na lang siya ng sarili niyang upuan para naman hindi siya nakaupo doon na parang teacher siya sa likod nakaupo sa teacher's table. Ito naman, itong mga table na ito are armchairs. Bagong bigay lang ito sa amin ng division. This is for Arabic. Ito siya. And then yung ibang chairs naman kasi, nagkaroon kami ng sa PTA na ayusin lahat ng tables, yung desk sa grade 2. May iba kasi doon nasusugatan kasi bakal yung nila yung upuan. May mga nakausli. So, ang iba, pinalitan nila ng kahoy. Lack of din kami sa chairs. Classrooms namin, ang gamit namin ngayon is yung bigay ng pamana. Isa para sa community, at saka isang building with 3 rooms. Okay naman yung room, malaki. Pero when it comes sa NAT, hindi maintain yung mga grades, yung points niya, yung percentage nila, may nag-increase, minsan sa maths, yun. Yung mga absenteeism kasi nila, minsan kasi sabi nila, kakulangan ng pera, kaya minsan nakakatulong sila sa mga magulang nila. Siguro baka kulang din yung suporta ng mga parents nila. School building namin, okay naman din, pero ang problema lang namin, yung rehabilitation, talagang nasisira din yung mga part ng mga school. Yung luma na ba? May yung mga kisame, dinadaanan ng mga ulan. Yun ang mga problema namin dito sa school namin. At saka kulang kami ng mga upuan. Kailangan namin ma-replace na yung mga dating bigay ni Nakandaw. Yun ang gusto namin sana. Yung libro, maraming nakukuha ngayon, pero karamihan sa lower. Yung sa higher, hindi kompleto, katulad ng mga hikasi, sibika, mga kulang yan sa amin. Yung EPP, talagang yan ang problema namin sa EPP. Ginagawa ng mga parents para matulong ang ating school. Pag tinatawag namin sila sa meeting, umaatin sila, kung may mga hinihingi namin tulong, sumasali sila. So, ito ang preschool namin ngayon. Dapat lang, mas maganda talaga yung room ng preschool, pero walang available, kaya ito yung PTA. Building. Oo, lalo-lalo na sa preschool. Kasi katulad ngayon, programa natin ngayon, pag walang preschool, no grade 1. So, wala talaga tayong guro. So, ang ginagawa ng mga parents na lang, talagang volunteer, they design the papers na talagang agreement between the parents at sa akin bilang head, na they are going to give 100 pesos for the preschool teachers, volunteer teachers. Kasi mahirap din naman talaga magturo sa preschool na yung walang sahod. How much po yung naipon natin from their contribution po? 2005 kasi each session naman is 25 heads sa preschool. So bawat isang bata na yun, nagbibigay sila ng 100. Yun ang naging sweldo. Yun ang sweldo ng preschool. Ang problema lang namin when it comes sa kasi yung ratio, sabi nila, kailangan daw pinakamaliit na ratio is 1:30. Kailangan mas marami talaga yung guro kasi sabi nila dapat iba yung guro sa librarian, iba yung guro sa science. Kung doon tayo ibabasin natin ang ratio doon, talagang maliliit ang ratio. Kasi paano yung hindi naman talagang advisory living teachers masasali sa ratio. Yung namin dito sa Matanok Central, increasing, may maintain, pero we cannot avoid pag closing na mayroon din nag-drop. Kasi minsan dahil hindi rin natin maiwasan lalo na sa Muslim area yung mga rido-rido.